Muling iginiit ng isang senador ang pagbubuwag sa allocable sa national budget. Habang mariing pinasinungalingan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senador Bongo ang mga sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng umano'y Leadership Fund. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Itinanggi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dumaan sa kanyang tanggapan ang mga listahan ng proyekto ng mga senador nung siya pa ang Senate President. Matapos sabihin ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bawat senador umano ay binigyan ng infrastructure allocation na umaabot sa 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso sa ilalim ng Leadership Fund. Naharap si Bonoan sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y kickbacks sa mga flood control project. For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Sinabi ni Zubiri na walang masama sa mga amendment na naglalayong pondohan mga kalsada, tulay, paliparan, pantalan at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Almost all legislators, and I want to put this out, almost all legislators, except maybe for Senator Ping Lacson and a few, from senators to members of the House of Representatives, introduce amendments to the budget. Inihalimbawa ni Zubiri ang naging papel ni dating Senate President Franklin Drilon sa mga infrastructure projects sa Iloilo bilang isang paraan kung paano maaaring gamitin ang institutional amendments para maisulong ang development. But look at Iloilo City. He's my idol on how he was able to develop his own area through institutional amendments, Mr. President. And it is our responsibility to bring much needed development to communities that we have long left behind. Binigyan din ni Zubiri na hindi ang mismong paglalagay ng budget amendments ang pangunahing issue, kundi kung ang proyekto ay tunay, maayos na naipatupad at hindi nasasangkot sa anumang corrupt intervention. Itinanggi rin ni Senador Christopher Bongo ang pahayag ni Bonoan na mayroon siyang listahan ng mga priority project na popondohan umano sa ilalim ng Leadership Fund. Pinunarinigo ang mga pahayag ni Bonoan at sinabing dapat muna niyang harapin ang sarili nitong mga kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Samantala, muling nanawagan si Senador Panfilo Ping Lacson na buwagin ang Leadership Fund o mga allocables sa national budget. Hindi dapat paki-dip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators doon sa tinatawag na authorization phase. Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na magpapatuloy ang mga reforma sa 2027 proposed national budget. No more amendments or insertions during BICAM. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor. Siniguro ni Ejercito na magiging balansang budget sa usapin ng accountability o pananagutan at economic progress o pag-unlad ng ekonomiya. Bernard Ferrer para sa Bayan.